Hello mga mahuhusay na mag-aaral ng kasaysayan at buhay at mga akda ng ating kinikilala pong bansang bayani. Ito na tayo sa inyong favorite part na siguro ito ng buhay ni Rizal. Talagang actually iniisip ko nga 'wag na talaga ituro 'to kaso alam ko naman na ito yung pinakahihintay ng karamihan sa inyo, yung mga kababaihan sa buhay ni Rizal or the women in Rizal's life. Kung titignan natin ito ano, meron akong ibang atake sa pagtuturo nitong Women in Rizal's Life. Pero bago yun, magbigay muna tayo ng context or magbigay tayo ng kaligiran regarding dito sa mga naging babae o mga inibig ng ating kinikilalang pambansang bayani. So, in the context ng sinasabi ni Leon Maraguerrero na isa sa mga biographers ni Rizal, na he is the quote and quote first Filipino. So bakit nasabi na first Filipino itong si Jose Rizal? Kasi yung nagbigay siya ng consciousness doon sa pagbuo ng nasyon. Nagbigay siya ng idea o sa isip ng mga tao na we are colonized, so we need to do something to be detached on that idea of colonization. Kaya nasabi na first Filipino dahil nagbigay siya ng idea of a nation. Kung titignan natin, yung sa may La Liga Filipina, meron yung limang mga objectives at makikita natin sa limang objectives na yun ay yung sinasabi na unity. Anong unity 'to? Yung ma-unite yung buong bansa, magkaroon ng isang buong pagkakaisa ang arkipelago. Ayun naman sa pagkakaisa baka si Boy Pagkakaisa na naman 'to. Okay. Ano muna yung issue? Kung titignan natin, kung si Rizal ang first Filipino, masasabi ba natin na ang first Filipino natin ay isang chick boy? Kasi nga, sinasabi na, si Rizal nga madaming babae. Yung ginagawang rason ng mga ibang tao 'no, hindi lang lalaki maging babae o ibang 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 sexualidad o gender. Na si Rizal nga na pambansang bayani natin sinasabi na gayahin natin, tularan natin si Rizal. Eh, si Rizal maraming naging babae, 'di puwedeng ako rin marami din akong puwedeng maging karelasyon. Eh, si Rizal, namatay, pinatay siya, puwede din kaya ikaw? Ano, just giving you a brief context. Okey, si Rizal ay isang babaero. Matatawag bang babaero si Rizal? Kasi nga ilan ba yung mga naging babae sa kanyang buhay? Oh, give me a number. Give me a number kung ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima? Oh, titignan natin yan mamaya. Kasi according to sources meron sinasabing siyam, pero dadagdagan ko yan mamaya. Ngayon, ayoko talaga itong part na ito. Sad. Bakit nasabi kong ayoko itong part na ito nung yung pag-aaralan yung mga babae sa buhay ni Rizal? Kasi gaya nga ng sinabi ko dun sa unang portion, na ito yung pinaka-aabangan ng karamihan sa inyo. Na-o-overpower nitong, mga karanasan ni Rizal ukol sa kanyang mga naging babae, yung mga naging contribution niya dito sa bansa. Kasi nga ang idea, "Uy, gusto ko ng malaman kung ano yung mga nangyari dun sa buhay ni Rizal, specifically tungkol dun sa mga babae doon sa kanyang naging buhay ano, mga babae na na dumaan sa buhay ni Rizal." Na nakakalungkot lang na mas tinitignan natin itong portion na ito kaysa dun sa mga naisulat niya, kaysa dun sa mga contributions niya, kaysa dun sa mga ipinaglaban niya. Yes, alam naman na natin lahat yun, pero magbigay ka nga bukod sa Noli Me Tangere, bukod sa El Filibusterismo, bukod dun sa Makamisa, yung Makamisa yun yung sinasabi na unfinished novel ni Rizal ano, na bukod dun sa mga yun magbigay ka pa nga ng iba pang nagawa ni Rizal, na iba niya pang naisulat, bukod sa Mi Ultimo Adios, bukod sa Adios Patria Adorada, mga ganyan-ganyang sinasabi ninyo ano.
or love of country. Bukod dun, ano pa? Yun yung nagiging problema sa pag-aaral nitong kursong ito. Kaya sinasabi ko, ayoko talaga itong part na 'to dahil nakakalungkot siya. Instead na makita natin yung other ideas dun sa buhay ni Rizal, mas nagfo-focus tayo dito. Kaya nga ito yung hinuli ko ano, pinatay ko muna si Rizal bago ko i-diniscuss itong mga naging babae sa kanyang buhay. So ngayon, kung titignan natin, marami ba talagang naging babae si Rizal o daming naging babae sa kanyang buhay? Ang nangyari kasi diyan ganito ano, nung namatay si Rizal yung impacts niya, contribution niya, talagang tinignan lahat, kinalkal yung mga letters niya, kinalkal lahat ng mga tungkol sa kanyang private life. Ngayon ang question, halimbawa ikaw, papayag ka ba na makita o kalkalin ang messenger mo? Papayag ka ba na kalkalin o tignan ang ano pa ba, ang Instagram mo, ang Twitter mo, or sa ngayon mga TG, ayan, oh. Papayag ka ba? Okey, it's up to you to decide. So, kasi kung titignan natin dito ano, hindi naman kasi talaga gano'n karami yung naging babae sa buhay ni Rizal, compare sa mga naging babae sa buhay niyo. Kasi ito yung na around 9 na naging babae sa buhay niya, hindi naman lahat ito ay talagang love or talagang nagkaroon ng relationship. Yung iba dito, puppy love lang, yung iba dito ay mga naging ka-chat-chat lang, fling-fling lang. Baka nga tanungin kita ngayon, eh, ikaw tanungin kita, ilan na naging ka-fling mo? Isipin mo, mula nung bata ka hanggang ngayong college ka, ilan na naging ka-fling mo? Wag mo ibalik sa'kin yung tanong at ako, in my 25 years of existence in this world, I am proud to say that alam niyo na yun, okey? Oh, ilan, ilan? Isipin mo, kung magkakaroon ka ng self-reflection, ilan? Alam ko excited na excited na kayo pero ang tagal ng contextualization ko 'no. Sige, payag na ang nangyari kasi dito ang dami nating alam kay Rizal dahil nga isinulat niya lahat. Madaming mga naging resibo. Kaso ngayon yung sa inyo for sure is yung resibo na meron tayo yung screenshot. Oh, kaya nga ingat-ingat kayo sa mga screenshot diyan, okey? Dahil yun yung nagse-serve as receipt natin ngayon. Ngayon, ito yung mga naging babae sa buhay ni Rizal, Segunda Katigbak, Leonor Valenzuela, Leonor Rivera, Consuelo Ortega, Seiko Usui, Gertrude Beckett, Suzanne Jacoby, question mark, Nelly Busted, Josephine Bracken, at merong isang secret. May secret diyan, kaya nilagyan ko ng blanco. Pero ito yung mga written documents or mga sources na talagang nagsasabi na nagkaroon ng relationship si Rizal. Okay. Ngayon, unahin natin si Segunda Katigbak. So, si Segunda Katigbak ay 14 years old nung nakilala niya si Rizal at si Rizal naman ay 16 years old. Okay lang? Okay lang. Hindi pa naman child abuse 'to ano. So, tinatawag na ito niya puppy love, quote and unquote puppy love. So, si Segunda is a sister of Mariano Katigbak na kaibigan ni Rizal at classmate. Nag-aaral itong si Segunda Katigbak sa La Concordia College, kung saan yung kapatid ni Olympia ay nag-aaral din. Kaso, egul. Bakit egul? Engaged na 'tong si Segunda Katigbak, pero nga nagkikita pa rin sila. At itong si Segunda Katigbak masyado 'tong na-romanticize doon sa tinatawag na Memorias de un Estudiante de Manila, basahin niyo na lang 'yan. At isa sa mga naging description nitong si Rizal kay Segunda Katigbak ay, hindi naman ito yung pinakamagandang babae, pero kaakit-akit naman. So, ano ka hindi ko alam kung matutuwa ako nun ano, halimbawa nabasa ko sa diary ng isa sa nung for example puppy love ko ganyan. Hindi naman siya yung pinakagwapong lalaki sa klase namin, pero kaakit-akit naman siya. I mean, ma-appeal ako gano'n. Gano'n ba yun? Sige payag, payag. So, next one, after ni Segunda Katigbak, si Leonor Orang Valenzuela.
Baka magulat kayo, iba 'tong Leonor Valenzuela na ito. So, si Leonor Valenzuela ay 14 years old at si Rizal naman ay 18 years old. Diyos ko po, medyo yung edad ano, may child abuse na 'tong si Rizal. Nakilala niya 'tong si Orang noong siya ay nandun sa UST dahil kapitbahay siya ni Rizal nung nag-aaral si Rizal doon sa UST at naninirahan dun sa may Intramuros. At merong mga secret love letters ito. Papaano yung secret love letters? Subukan niyo na lang ano, try niyo na lang kasi hindi ko pa nata-try kahit hanggang ngayon tagal ko ng tinuturo 'to. Yoong tubig daw at saka asin, puwedeng ipangsulat yun tapos 'pag natuyo, puwedeng itapat dun sa may apoy, sa candle, ta's makikita mo yung sinulat. So yun yung mga secret love letters. Kung ngayon merong secret, hayaan niyo na yun baka madali pa ako dun sa mga sasabihin ko, eh. Okey, bakit merong secret love letters? Meron pa kasing ibang dinidiskartehan si Rizal during this time. Nak I don't know, pero may pagka two-timer itong ating kinikilalang pambansang bayani. At ito naman si Leonor Valenzuela, may ine-entertain din na ibang manliligaw. So may ano yung nangyari sa kanilang pag-iibigan? Wala. Wala naman din pakialam kasi itong si Leonor Valenzuela kay Rizal. Kasi nga, in the first place ay eh, madaming manliligaw dito kay Leonor Valenzuela. Ang tanong, bakit merong secret love letters? Eto na yon. Titignan natin ang kasunod ay si Leonor Rivera. So si Leonor Rivera ay 13 years old at si Rizal naman around 19 years old. Okay, mukhang nawiwindang na kayo. Nararamdaman ko nawiwindang na kayo, no? Baka isipin niyo, si Rizal nga nag-jowa ng bata, ako pa kaya?" Kung gusto mong mag-jowa ng bata, balik ka muna sa 19th century Philippines. Kasi, ah I don't know if, applicable 'to, but it is quote unquote the norm during that time. Pero itong mga ganitong pag-iibigan, yung engagement ng ganyan o pagkakakilanlan o pagmamahalan ng ganyang edad, pinapatunayan kasi nila 'yan ng mahabang panahon. What do I mean ng mahabang panahon? Na-engage sila at kailangan nilang panindigan yung engagement nila. Kaya, as early as ganyang edad, eh, nagkakaroon na sila ng mga quote unquote "nobyo at nobya." Pero ito ano, kung gusto mong mag-jowa ng ganitong edad, hindi pupuwede ngayon. Ako na nagsabi sa inyo, mag-jowa kayo 18 above, it's okay, no problem. Pero yung under that, no, 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 no. So, itong si Leonor Rivera ay big revelation number one. Ano sa tingin ninyo? Si Leonor Rivera ay second cousin lamang ni Rizal, okey? May big revelation number 2 kaya merong number 1. Ngayon itong si Leonor Rivera, kaya may secret love letters dun kay Orang dahil pinagsasabay niya si Leonor Valenzuela at itong si Leonor Rivera. Mahilig sa Leonor itong si Pepe ano? At itong si Leonor Rivera, ito yung pinagbasehan ni Maria Clara. Tignan mo naman yung itsura ni Leonor Rivera. May curly hair pa yan, sangka pa. Kaso ayaw ng magulang ni Leonor Rivera kay Rizal. At etong si Leonor Rivera, kahit ayaw sa kanya 'no, ayaw sa kanya nung magulang ni Rizal, engaged si Leonor Rivera at tsaka si Rizal. At alam naman natin during this time na yung edad ni Rizal na ito ay magpupunta na siya sa ibang bansa, sa abroad para mag-aral. So iiwanan niya itong si Leonor Rivera. So ano ang mangyayari sa kanilang relasyon? Basically ang mangyayari sa kanilang relasyon ay LDR. Kaya sulat-sulat na lang. Sulat-sulat, magsusulat-sulatan silang dalawa. Kung sa context ngayon, LDR, puro video call lang ano? LDR. Sino nakaka-relate diyan, LDR? LDR. Si yung ano na pala,
Ba't ba nire-relate ko sa sarili ko, eh, hindi naman ako si Rizal. Tsaka mas po 'di ba naalala niyo kung sino ang tunay na OPA? Si Rizal o ako? It's up to you to decide. Tandaan niyo, it's up to you to decide, Okey. So, ang nangyari dito, pinipigilan ng mga magulang ni Leonel Rivera ang kanilang pagmamahalan. Pero itong si Leonel Rivera at saka si Rizal, more than 10 years silang engaged. Pero ang tanong, naging faithful ba or loyal itong si Rizal kay Leonel Rivera? Titignan natin sa mga susunod na pages. Pero i-focus na muna natin yung istorya dito kay Leonel Rivera. Big revelation number 2. 'Di ba? Ayaw ng magulang ni Rivera si Rivera, baka si Marian Rivera masabi ko. Ayaw ni Leonor Rivera, nung mga magulang ni Leonor Rivera kay Rizal. So, nagsusulat-sulatan na lang sila. Ang ginawa ng magulang ni Leonor Rivera ay tinago yung mga letters ni Rizal. Kaya ang nangyari, napilit na ipakasal itong si Leonor Rivera kay Henry Keeping. Itong si Henry Keeping ay isang engineer 'no. At saka isa pang sinasabi according to sources na si Rizal daw ay ikakasal dun sa anak ni Ferdinand Blumentritt. So, dahil dun, bugso ng damdamin, gustong makagantihan agad nitong si Leonor Rivera, pumayag na siya doon sa pagpapakasal dito kay Henry Keeping. So, in context parang rebound ba yung tawag dun? I don't know. Wala naman ako alam sa mga ganyan-ganyang rebound na ganyan. Kaya ang nangyari, big revelation number 2, sinunog daw yung mga sulat at yung ashes, yung 'di ba yung mga letters ni Rizal, hindi na hinold yun ng pamilya nung parents, especially yung mother ni Leonel Rivera. Kaya nung nalaman ni Leonel Rivera yun, nagalit siya, naiyak siya. At sa sobrang galit at iyak niya, sinunog niya yung mga letters ni Rizal at nilagay niya sa kanyang gown, sa laylayan ng kanyang gown. At pinangako ni Leonel Rivera sa kanyang sarili na hinding-hindi na muli siya kakanta. 'Yan, may mga ganyan na 'no. So itong istorya ni Leonel Rivera at saka ni Rizal, ito yung typical telenovela ninyo sa drama-rama sa hapon. Mukhang dito nga yata hinango yung lahat ng mga napapanood natin ng mga, teleserye 'no. So kung titignan natin, ito ay naging totga ni Rizal, the one that got away sabi nga nila. Totga ni Rizal itong si Leonel Rivera. At itong si Leonel Rivera ay namatay din agad. Mas nauna pang namatay itong si Leonel Rivera kaysa kay Rizal. 1893 if I'm not mistaken, namatay itong si Leonel Rivera dahil sa panganganak sa kanyang pangalawang anak ano. At nung nalaman ni Rizal na namatay itong si Leonel Rivera, 1893, during that time si Rizal ay nasa Dapitan, naka-exile siya sa Dapitan. Sobrang devastated ni Rizal. Kaya according to accounts lang naman ano, meron daw hibla ng buhok na hawak-hawak si Rizal habang nakakulong dun sa kwarto at yung buhok na yun daw ay buhok ni Leonel Rivera. I don't know kung ano ano ba yun, parang mangkukulam ba 'to si Rizal? Ba't may buhok? May curly hair ano? So, yaan yung, naging istorya ni Leonel Rivera at saka ni Rizal. Moving forward, ito na si Consuelo Ortega Ire, nakilala ni Rizal ito nung dun na siya sa, Madrid. At itong si Consuelo Ortega, anak ito ng mayor ng Maynila. At bet na bet din ito ng ibang ilustrado. Tignan niyo naman kasi, oo, 'di ba, sino bang kahawig niyan, meron pang ganyan sa ulo, ganda, Gandara Park. So, bakit nasabi na meron silang quote unquote relationship nitong ni Rizal at saka si Consuelo? Dahil sa diary ni Consuelo na nakasulat dun na unang beses daw niya nakikilala si Rizal nung 1882 sa Madrid at apparently they talked the whole night. So, talking stage, nasa talking stage 'tong dalawang 'to.
Siguro ano kayong pinag-uusapan nitong dalawang 'to ng whole night? Usap lang, okey, nag-usap lang sila. Kaso siyempre during this time, isipin niyo 1882, kung 1880, engaged na si Rizal kay Leonor Rivera, 1882 pinapatunayan ni Rizal na yung kanyang pagmamahal kay Leonor Rivera. So, walang nangyaring relationship between the two of them kasi nga daw, loyal daw si Rizal kay Leonor. At pero kung iisipin mo ba't may ka-talking stage ka pa, talking stage ka pa Rizal, Tsaka type ng tropa ni Rizal na si Eduardo Delete, itong si Consuelo Ortega kaya nagpaubaya na si Rizal. Pinauubaya ayun, Moira pa nga. Oy, put 20 sa'kin. Next is si Seiko Usui o si Osei-san. Napag-usapan na natin 'tong si Osei-san in the past discussion. Siya ay isang anak ng samurai at nakilala ni Rizal nung nagpunta siya sa Japan. Kasi kung titignan natin ito ano, kung walang misyon na si Rizal, wala na siyang gustong gawin sa buhay niya, puwede na siyang manatili at manirahan sa Japan. So, kung gano'n ang mangyayari, matatawag ba nating bayani si Rizal or what will happen to him? Makikilala kaya siya? Magkakaroon kaya ng impacts yung mga pinagsasabi niyong mga dahil sa kanyang dalawang libro, et cetera. Pero itong pagmamahalan nila ni Osei-san ay isang buwan lang. Merong letter si Rizal kay Osei-san or kay Seiko Usui. Kasi ang tawag ni Rizal kay Seiko Usui ay Osei-san. Meron siyang letter, i-Google niyo na lang para may essence naman yung Google sa ating buhay. At ang sinabi dun sa letter ay, "Sayonara, sayonara. Annyeonghaseyo." Ay, iba pala yun, Korean. Okay, next is si Gertrude Beckett. Ito nakilala ni Rizal nung siya ay nandun sa London at meron silang ano, call call name ba yung tawag dun? May tawagan sila, ayan. Ang tawag ni Rizal kay Gertrude ay Getty, ang tawag naman ni Gertrude kay Rizal ay Petty, kasi nga daw petite, oo, payat. Kaso itong si Gertrude Beckett ay obsessed kay Rizal, kaya out na agad si Rizal ano. At saka ang ginawa dito ni Rizal, finriendzone niya lang itong si Gertrude Beckett. Kaya din daw according to sources, kaya daw umalis din si Rizal sa London para layuan itong o takasan itong si Gertrude Beckett kasi ito ay one-sided love. Ang may gusto lang dito ay si Gertrude Beckett. Si Rizal, ayaw niya, ayaw ni Rizal. "Pogi mo Rizal, baka, kaya napakanta na lang 'tong si Gertrude Beckett. Okay, and number 7 is si Suzanne Jacoby, question mark, malaking question mark 'yan, Ito si Suzanne Jacoby. She is already 45 years old at si Rizal during that time, nasa late 20s na si Rizal. Kaya masasabi mo natin na si Rizal ay into cougars. So kung mahilig man sa cougar si Rizal or pumatol man siya sa cougar, anong masama dun, 'di ba? Okey yan, walang problema dun. Nasa wastong edad naman na silang dalawa, eh. Ang problema lang kapagka walang wastong edad. Parang yung kay Leonel Rivera may pagka quote and unquote groomer si Rizal sa part na yun, kung gagamitan natin ng konteksto ng modern times. Pero siyempre hindi natin puwedeng gamitan ng konteksto ng modern times kasi anachronistic yun. Naalala niyo pa yung anachronism? Kaya nga diniscuss ko dati, eh, diniscuss ko yung anachronism sa atin para magamit natin as contextualization dito sa ating mga discussions. Ito si Susan Jacoby ay nakilala niya nung nandun siya sa Belgium, okey? At itong si Susan Jacoby, ito yung may-ari nung tinitirhan niya, yun sa Jacoby. May-ari nung tinitirhan niya at walang pera si Rizal during that time. So masasabi ba natin na puwedeng mag-conclude yung iba, ah, kaya pala pumatol si Rizal sa 45 years old para pambayad dun sa apartment. Ay mga espekulasyon ninyo, alam ko na yan, naiintindihan ko yung mga espekulasyon niyo. Pero
Ito yung pinipinpoint natin na ang kasaysayan nare-revise. Ano yung ibig sabihin sa nare-revise ang kasaysayan? Puwedeng mabago as long as meron siyang bagong sources. Pero hindi nadi-distort ang kasaysayan. Tandaan, magkaiba ang historical revisionism sa historical distortion. I mean, itong revision of history, nare-revise siya dahil nga merong bagong sources. For example, dati pinaniniwalaan na si Rizal ay 411. Ngayon merong bagong source na nagsasabi si Rizal daw ay 5'3". Ito naman kay Susan Jacoby, merong sources na for the many years na tinaaral itong Rizal course, laging Susan Jacoby o Suzanne Jacoby, kung ayaw niyo ng Suzanne. Kasi mas ang appropriate pronunciation dito ay Suzanne. So si Suzanne Jacoby ay inaaral ng napakaraming nag-aral nitong Rizal course. Pero nagkakamali pala. Dahil meron isa pang Suzanne doon sa tinitirahan na boarding house na yun. At yun ay pamangkin na si Suzanne Thiel. Thill. Si Suzanne Thiel. At siya ay bata. If I'm not mistaken, around 19 or 20 years old lang itong si Suzanne Thiel. At yung sinasabi nga ni Suzanne Thiel kay Rizal, little bad boy. Ayan, may mga gano'n. Si Rizal daw ay little bad boy. I don't know ano ibig sabihin ng little bad boy na yan. Wag na kayo mag-speculate ng kung ano-ano. Ang pinakamahalaga lang dito, ano nangyari sa kanila ni Suzanne Thiel, hindi ni Jacoby. So tatanggalin na natin si Suzanne Jacoby, ipapayat natin na naging bahagi ng pagmamahalan nila ay si Suzanne Thiel. Ang nangyari sa kanila? Wala. Dahil ginost nitong si Rizal, itong si Suzanne Thiel. Grabe ka, Rizal. Ghoster ka pa. Antindi mo. Hopeless romantic ka na. Ghoster ka pa. Sana all. Okay. Number 8. Big revelation. Nakalimutan ko itong big revelation, ano? Ayun, yun na pala. Nasabi ko na yan. Number 8, ito na, si Nelly Busted. Ito naman yung makikita nating love triangle X. Di tayo pwede. Bakit love triangle? Titignan natin yan. Ito naman si Rizal ay tumira sa Busted family. Nakitira si Rizal dito sa Busted family. Tapos itong si Nelly Busted, ginawa din itong model ni Juan Luna. At ito yung na-typean ni Antonio Luna. Pero ang problema, ang type naman ni Nelly Busted ay itong si Rizal. At si Rizal, may pagkagusto din dito kay Nelly Busted. So anong nangyari dito, ito na yung muntik na magkaroon ng duelo si Rizal at saka si Antonio Luna. Dahil merong sinabing masama si Antonio Luna, may sinabing masama itong si Antonio Luna pertaining dito kay Nelly Busted. So nagalit ngayon si Rizal. So magkakaroon sana ng duelo yung dalawa. Hindi naman nasabi kung anong klaseng duelo, kung fencing ba or barilan, kung magbabarilan man sila. Pero anong nangyari, humingi ng paumanhin itong si Antonio Luna kay Rizal. So okay na sila. Okay na. At during this time, itong time na kay Nelly Busted at saka kay Rizal, ito yung time na nalaman ni Rizal na ikinasal na si Leonor Rivera. So para maagante, talagang gusto Nelly, magpakasalan tayo. So parang gusto niya gawing rebound itong si Nelly Busted, ano? Kasi nga sobrang lungkot ni Rizal dahil dun sa nangyari kay Leonor Rivera na ikinasal na. Kaya ang nangyari, hinihingi ni Rizal yung kamay ni Nelly Busted sa kanyang family. Pero merong mga kailangan gawin si Rizal. Unang-una, kailangan mag-convert ni Rizal sa Protestantism. At pangalawa, dahil ayaw nung family ni Rizal, ayaw ng family ni Busted kay Rizal kasi nga, isipin mo naman, nakitira na lang to si Rizal sa Busted family, tas ngayon,
papakasalan pa. Ang tindi, no? Parang, uy, anak ni Henry ito, ah. Pakasalan ko nga, kunin ko nga yung kamay. 'Di ba parang, nakitira ka na lang, "Uy, tol nakitira ka na lang, tindi mo." Anong nangyari sa kanila? So, unang-una dun pa lang sa pagko-convert ni Rizal sa Protestantism, hindi na siyempre hindi na papayag si Rizal. So, walang nangyari dito sa pagmamahalan na ito. At number 9, ito na si Josephine Bracken. Oh, ayan si Josephine Bracken, oh. Si Josephine Bracken nakilala niya ito sa Dapitan. Pero si Josephine Bracken ay galing ng Hong Kong. So, kung titignan natin, kung siguro hindi nagtagal ano, kung si Rizal nanatili sa Hong Kong, baka nagkakilala din talaga sila ni Josephine Bracken. At saka hindi naging gano'n kasalimuot yung naging pagmamahalan nila. Kasi itong naging pagmamahalan ni Josephine Bracken tsaka ni Rizal, sobrang masalimuot. Kaya makikita din natin itong pagiging strong woman nitong si Josephine Bracken. Ito yung tinatawag na si Dulce Extranjera. Nakilala ni Rizal itong si Josephine Bracken dahil in-assist ni Josephine Bracken yung kanyang adopted, father na si George Toffer na nagpunta dun sa Dapitan para magpagamot kay Rizal. Ang tanong, napagaling ba ni Rizal yung mata ni George Toffer? Hindi, hindi napagaling. Tapos meron pa according to accounts, gustong magpakamatay nitong si George Toffer. Kasi nga hindi siya pabor dun sa pagmamahalan ni Josephine Bracken at saka ni Rizal. Tapos hindi din pabor yung pamilya ni Rizal dito kay Josephine Bracken. Kasi nga anong nangyari sa kanila, nag-live-in sila gaya nung naging past discussion natin na gusto din sana nila magpakasal, kaso walang pari na may gustong ikasal sila. Pangalawa, merong rason na kailangan daw mag-retract ni Rizal, bawiin ang kanyang mga sinabi para magpakasal dito kay Josephine. In sources, sinasabi ng ibang sources na kinasal daw talaga ang dalawa, during 5:30 AM noong December 30 bago barilin si Rizal. Pero walang malinaw na dokumento na nagsasabing ikinasal talaga yung dalawa. Okay? At do'n sa dapitan, nagkaroon ng anak itong si Josephine Bracken at saka si Rizal at pinangalanan nila itong Francisco. Kaso nung ipinanganak yung sanggol, ilang oras lang ay namatay na yung bata. Kaya nga titignan natin ano, kung nabuhay yung anak ni Rizal at saka ni Josephine Bracken. Ang laking impact nun dun sa pagbuo nung kasaysayan natin. And pangalawa, meron lang ano, ito mga tsismis-tsismis lang 'to. Ay, wag niyo ng baka ma-misquote ako pero ito isa sa mga tsismis. Itong si Josephine Bracken daw, yung anak daw na sinasabi na yun, hindi daw talaga anak ni Rizal. Kasi buntis na daw 'to si Josephine Bracken. Pinanindigan lang ni Rizal. Kasi nga sinasabi, ito masasabi lang nung ibang mga kuro-kuro lang ano, na si Rizal daw kasi ay namatay na virgin. Pero gaya nga nung pinag-aralan natin, merong source na sinasabi si Maximo Viola, sa diary ni Maximo Viola, na nagkaroon ng ka-one night stand si Rizal na isang prostitute, okey? Kaya dun nabuo din yung istorya ng kay Adolf Hitler. Pero yung kay Adolf Hitler na yan, tanggalin niyo na sa utak niyo na ang tatay daw ni Adolf Hitler ay si Rizal. Dahil nga dun sa nakipagtalik si Rizal dun sa isang prostitute at ang pangalan nung tatay ni Adolf Hitler ay Clara. Tapos yung dun sa pangalan ng main character dun sa Noli ay si Maria Clara. Tapos yung prostitute dahil ay nagkaroon naanakan ni Rizal yung prostitute at yung naging anak na yun ay naging si Adolf Hitler. Mga ganyang mga istorya. Tigilan niyo na yun. Tigil-tigilan niyo na yung mga ganyang mga espekulasyon. Okay. Pero bukod diyan sa pang-siyam na yan, meron pang isang minahal si Rizal. At yun si Annalyn. Ayan si Annalyn. Basahin niyo na lang 'to 'no. Ito sumikat 'tong post na 'to noon sa may Facebook. Ah, Ayan daw, yung great-grandmother daw niya ay nakita daw itong yoong journal or diary
na nakalagay daw lahat sa Spanish. Tapos, tinranslate daw nung tito niya. Ito, basahin nyo na lang, ano? Na nakilala daw niya si Annalyn. Oo, ayan. Oh, next. Ito na nangyari. I-post nyo na lang. Kayo na lang magbasa. Nakilala ni Rizal yan, si Annalyn. Si Annalyn Bernabe. Ayan Si Annalyn Bernabe. A mediocre lady na nakando daw sa Valenzuela City Library Hub. Ayan. Basahin nyo. Tapos meron pa dito, ito daw sinabi ni Rizal. You're a lost angel. A lost and sad angel. I know angels like you who wander around every day, seeking for the haven to rest from forever. I am not your haven. I am not the one who would soothe your tired body from all this waiting. This ain't your place to settle your wings. It's somewhere else, I guess. Oy, may pa ganun-ganun pa, no? Mga Los Angeles. Eto, napakadaling gumawa ng istorya, mga kapatid. Gusto niyo gumawa ako ng istorya naman, yung lola ko din eh. Na nakilala niya naman si Andres Bonifacio. Tapos si Andres Bonifacio, inireto ni Andres Bonifacio kay Rizal. Mga ganyan. Yung lola ko, no? Tapos yung lola ko talaga ay ang tunay na naanakan ni Rizal. At ako ay great-great-great-grandfather ko itong si Rizal. Kaya kung titignan nyo, may pagkakahawig kami ni Rizal eh. Di ba? Oh, 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 buhok pa lang. Di ba? Ang daling gumawa ng istorya. So itong si Annalyn na ganyan, fake, peke. Okay? Ito yung tinatawag natin historical distortion. Kung yung isang kay Jacoby, yung nare-revise yung history, ito naman, dinidistort mo na yung history. Gumagawa ka na talaga ng mga peking kwento. Pero meron akong iniwanan na talagang isa. Talagang 10 yung minahal ni Rizal. At ang ika-10 ay ang Inang Bayan. Ayan. Yun naman yan. Yun yung pinakaminahal niya, ang Inang Bayan. Pinakaminahal niya sa lahat kasi nga, diyan siya namatay. Pero ito, question muna. Ano ang meaning ng colors ng ating watawat? Ano yung meaning ng color blue? Bilis, bilis, bilis. Put 20 sa mga kasagot. Ayun, narinig ko. Blue means kapayapaan. Peace. Okay. How about yung puti? Ano yung meaning ng puti? Ano? Purity. Ayan, purity. Very good. Very good yan. Pero wala pang puta. Baka titignan natin kung tama kayo. Yung pula, anong meaning ng pula? Ano? War. Digmaan. Okay. Okay. Very, very good again. Very good again. How about yung sun? Ano yung meaning ng sun? Yung sinag. Yung sinag ng sun. Yung walong. Ayan, yung walo. How about yung stars? Luzon, Visayas, Mindanao. Very good. Ngayon, tignan natin kung tama kayo, kung may tinama kayo, Okay. According to dun tawag dito, Proclamation of the Philippine Independence, ano? Ito ay sinulat ni Ambrosio Ryanzares Bautista. I-search nyo na lang yung main article na yun. Ito yung sinasabi. Ano yung meaning ng white triangle? It means distinct emblem of the famous society of the Katipunan. Okay? Yung white triangle. Kung maalala nyo, yan. Ito, yung white triangle. Katipunan daw yan. Ngayon naman, 3 stars signifying the 3 principal island of this archipelago, Luzon, Mindanao, and Panay. Okay? Luzon, Mindanao, and Panay. Hindi Visayas. Yan yung meaning nung nandun sa flag natin, Mali na ulit kayo. Where this revolutionary movement started, the sun representing the gigantic steps made by the sons of the country along the path of progress and civilization. And yung race ay Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, and Batangas. In other sources, nakalagay dyan Tarlac. Pero, mali. Hindi kasama yung Tarlac. Ito yung nakalagay dun sa mismong Proclamation of Philippine Independence. Tapos ito na pinakamahalagang tanong. Ano yung meaning ng colors na yan?
Yan. Red, white, and blue. Okay? Ano meaning niyan? The colors of blue, red, and white commemorating the flag of the United States of North America as a manifestation of our profound gratitude towards this great nation for its disinterested protection which it lent us and continues lending us. The question now, saan nanggaling yung purity, peace, and war? Mga ganyan-ganyan na sinasabi. But, in the basic sense, yung kulay ng ating mga watawat, I'm sorry to tell you, people, it is quote and unquote gratitude dun sa flag ng United States of North America. Yung kino-commemorate natin. Dahil nga tinulungan daw tayo ng bansang ito. Okay? Malinaw? Pero, tignan nyo na lang. Kung maniniwala kayo sa sinasabi ko, it's up to you to decide. So with that, guys, maraming salamat. At that is the end of the presentation. And I hope panoorin nyo to at sagutan ninyo yung quiz. Thank you!